Okay, back to the ball game mga boss. Gaano nga ba kagaling ang isang Kenneth Durendes na tinugurang Captain Marvel ng PBA? Well, nakilala nga ang 6'3" slasher na ito sa pagiging fearless na kahit anong laki ng bantay niya ay talaga namang hindi siya mapipigilan. Makakuha lamang ng score. At sa video nga natin na ito mga boss ay malalaman natin kung gaano nga ba kahusay ang 9-time PBA All-Star, 6-time PBA Champion at 2-time PBA Finals MVP na mamang ito. So ito na nga mga boss, si Kenneth Durendes ay produkto ng Adamson University. Sa tulong noon ng tatay ni Alvin Patrimonio na si Mang Angel na kanyang tawag dito ay nang isang araw nga daw nang umuwi si Mang Angel sa kanilang probinsya sa Cotabato ay naghahanap daw ito ng isang matangkad na batang player para dalhin nga sa Maynila na isasama sa kapatid noon ni Alvin na si Allen Patrimonio sa Adamson University. Well, that time nga daw ay agad nga siyang nagpresenta at saktong kakagraduate niya lang noon ng high school at nasa 6'1" na ang kanyang height sa edad na 16 years old. Medyo nagdadalawang isip nga daw ang kanyang mga magulang na ipadala siya sa Maynila pero nangako si Mang Angel na siya ang mag-aalaga dito kaya walang dapat ipangamba. Well, pagdating nga ni Durendes sa Adamson ay hindi nga niya raw inaasahan na may mas malaking player pa kaysa sa kanya tulad nga nila AJ File at Marlo Aquino na kanyang mga naging teammates. So unang 2 taon niya dito ay limited playing time nga lang ang binibigay sa kanya. Pero hindi nga siya nawalan ng pag-asa dahil hinintay niya ang tamang pagkakataon na mapansin siya dito. At nangyari nga ito during mid-90s. Dito ay nabigyan na siya ng mahabang playing time at mapakita niya kung ano nga ba ang kalibre ng isang Kenneth Durendes. Dahil dito ay tinuring na agad siya na magiging isang future PBA superstar dahil naging isa na rin siya sa pinakamagaling naman na laro ng Adamson University. Naglaro din siya noon mga boss sa Philippine Basketball League kung saan ay meron na rin siyang solidong mga numero. Dahil nga dito, siya ay itinanghal na Rookie of the Year taong 1993 sa PBL sa koponan ng Burger Machine. Well, habang nasa ilalim siya ng pamumuno ni Coach Perry Ronquillo ay dito niya natutunan kung paano maging mahusay na player mula sa pagiging hilaw at malambot hanggang sa kanyang pagiging slasher na walang kinatatakutan na mala Westbrook at Ja Morant kung ihahalin tulad mo sa ngayon ang kanyang laruan. Si Kenneth Durendes nga mga boss ay naglalaro ng 3 magkakaibang posisyon sa basketball, ang point guard, shooting guard at small forward. Nang dahil nga sa pangunguna niya, siya ang naging instrumento para makakuha ng isang championship title ang Burger Machine sa PBL noong 1994. Matapos ang 2 taon niya sa PBL, ay agad nga siyang sumali sa 1995 PBA draft. Dito ay nakuha siya bilang 3rd overall pick ng Sunkist Orange Juicers. Naging teammate niya dito sila Vergel Meneses, Bunel Balingit, Nelson Asaytono at Boy Beats Victoria. Dahil sa solidong lineup na ito ay naging isang bench player nga lang si Durendes. Pero gayunpaman ay dito naman niya nakuha ang kanyang kauna-unahang PBA titles noong 1995. Matapos ang 3 taon, kasabay ng pagpapalit ng team ng pangalan mula Sunkist Orange Juicers to Pop Cola at sa pagkakaalis ni Nelson Asaytono sa team ay na-trade nga si Durendes papuntang Alaska Milkmen under nga dito kay Coach Tim Cone. Dito nakita ng maraming Pilipino ang prime Durendes sa PBA. Nakuha niya ang tiwala ng team. At sa pangunguna niya ay natulungan pa niya ang Alaska Milkmen na masungkit ang Governor's Cup title. Kalaban noon ang Pure Foods. At nasundan pa yan noong 1998 para sa titulo ng All-Filipino Commissioner's Cup. At naging best player pa nga siya noon ng konferensyang ito. Well, same year mga boss, siya rin ay naging most valuable player that season sa edad niyang 24 years old. At nakuha rin siya bilang isa sa mga roster ng ating national team na sasabak sa Asian Games na dinaos noon sa Thailand. He had outstanding numbers kalaban ng mga powerhouse team sa Asia and he led our country to bronze medal finish. He also won a Jones Cup in Taiwan the same year. He averaging 11.9 points per game para sa Asian Games at 17.3 points per game naman para sa Jones Cup. Well, nagpatuloy pa nga ang kanyang pagiging best player ng Alaska mula 1999 hanggang 2000 at muli na namang nakasungkit ang Alaska ng isa pang titulo dahil pa rin sa tulong niya para sa All-Filipino Conference. Noong 2001, siya ay naging isang free agent mga boss. Dito ay pumirma siya ng 3 taong contract extension sa Alaska. Sa kabila ng magandang offer sa kanya noon ng Mobiline Phone Pals ay mas pinili niyang mag-stay sa Aces dahil ng mga panahon na ito ay nasa rebuilding process ang team at kailangan nila ng isang veterano na gagabay sa mga batang player nila noon na sila Jan Arrigo at Ali Pic.
Pero noong 2003, nakakagulat na balita na miski siya hindi makapaniwala mga boss dahil itinirade siya ng Alaska sa Santa Lucia Realtors kapalit ng isang future first round pick which is Brandon Cablay ngayon mga boss. Well, dito ay muli niyang nakasama ang kanyang former teammate noon sa Adamson na si Marlo Aquino. Nabuo rin nila dito ang trio nila Dennis Espino na naging mahigpit na contender noon ang Santa Lucia dahil sa kanilang tatlo. But despite sa pagiging isang malakas na team noon ng Santa Lucia at sa mga gandang numero na naiaambag ni Durendes dito, ay bigo nga siyang mabigyan ng isang kampyonato ang Realtors mga boss. Dahil ng mga panahon na ito ay kaliwat ka ng injury na nga ang kanyang natatamo na talaga namang nakaapekto ng malaki sa kanyang laro. Noong 2004-2005 PBA season ay nakapaglaro nga lang siya ng 47 games at nagawa pa nga niya maglaro sa kanilang All-Star game kahit may iniinda itong injury. Sa sumunod na season, 2005-2006 ay limited action na nga itong si Durendes dahil pa rin sa kanyang mga injury at limitadong minuto na rin nga lang talaga ang binibigay sa kanya. Kaya noong 2007 ay na-trade na siya papuntang Coca-Cola Tigers kasama sila Alex Cabagnot at Ricky Kalimag. At dito na rin niya naisipang magretiro sa paglalaro ng basketball noong 2008. But wait mga boss, sa paglalaro lang talaga ng basketball siya nagretiro dahil the same year ay tinanggap niya ang offer ng Coca-Cola Tigers na maging assistant coach nito. Nakalaunan ay siya na nga ang naging head coach ng Coca-Cola. At dito na nga nagsimula ang karera niya sa pagiging isang coach. Hinawakan din niya ang kanyang alma mater na Adamson University mula 2012 hanggang 2014. Kapalit noon na nagbitiw na si Coach Leo Austria. Sa ngayon mga boss, si Durendes ay kasulukuyang commissioner ng pangalawang pinakamalaking liga ng basketball sa Pilipinas, ang MPBL. Well, anong masasabi nyo mga boss sa kwentong basketball ni Kenneth Captain Marbel Durendes? Malamang ay ilan sa atin dito ay hindi na inabot ang kapanuhunan niya. Marahil iniidolo rin siya noon ng mga tito o ang tatay nyo mismo. Well, i-comment lang sa baba ang opinion nyo mga boss at babasahin natin yan. So ito lang muna ang video natin sa ngayon mga boss. At bago nga tayo magtapos, ay huwag niyong kalimutan na mag-like, comment at subscribe para ma-update naman kita sa ating mga future videos.